Narito tayo muli sa Scene Rundown Channel. Panoorin natin ngayon ang pelikulang Nowhere. Napakahirap ng panahon para sa gobyerno ng Espanya dahil kontrolado na ng rehimen at walang habas nilang pinapatay ang mga babae at bata. Ang pangunahing dahilan sa likod ng gayong mga kondisyon ay hindi alam. Ngunit sa mga ulat na ipinakita sa mga balita, dahil sa kakulangan ng supply ng pagkain, ang mga matatanda ay binitay. Marahil ay nakontrol ng rehimen ang mga mapagkukunan ng supply at ang paniniil ay bumagsak sa iba pang mga nakaligtas. Sa gitna ng ganoong sitwasyon, si Uma na anak ni Mia at Nico ay nawala. Kapag si Nico ay naghahanap ng mga mapagkukunan upang mapakain ang kanyang pamilya, pinaalalahanan niya si Mia na huwag lumabas ng bahay. Dahil napakaliit pa ni Uma, ayaw niyang manatili sa loob ng bahay buong araw. Hinikayat niya si Mia na lumabas sandali, at dapat ay mas alam ni Mia na kanyang ina. Si Uma ay kinuha ng rehimen at marahil ay pinatay din. Tumakas si Nico kasama si Mia upang humanap ng lugar sa labas ng Spain, kung saan maaari nilang ipanganak ang kanilang bagong sanggol. Buntis na naman si Mia kaya naman natatakot silang mahuli. Bukod sa mga matatanda ay buntis at bata ang target ng rehimen. Sinisikap ni Nico na manatiling kalmado habang si Mia ay natatakot na malapit nang mawala ang kanyang buong pamilya, pati na ang kanyang sarili. Sa anong mga kalagayan naghiwalay sina Mia at Nico? Dahil hindi pabor sa kanila ang swerte, natagpuan ni Nico ang kanyang sarili sa isang napakahirap na sitwasyon. Ang kanyang pangunahing plano ay sumakay sa isang truck na tutulong sa kanila na makarating sa isang cargo ship. Makakarating sila sa hangganan ng Ireland. Alam na alam ng gobyerno ng Ireland ang sitwasyon at umaasa si Nico na tatanggapin nila sila anuman ang mangyari. Gayunpaman, ang mga bagay ay naging napakahirap pagkatapos nilang sumakay sa truck. Ginagawa ito ng mga smuggler na tumutulong kina Nico, Mia at ilang iba pang mga walang tirahan na maabot ang cargo ship para sa pera. Dahil karamihan sa mga tao ay walang tirahan, sinamantala nila ang sitwasyon at nangako sa maraming lalaki ng paraan upang makarating sa barko. Karamihan sa mga tumakas na kasama nila ay kababaihan at buntis rin na katulad ni Mia. Kapag napuno ng maraming tao ang lalagyan ni Nico at Mia, hiniling nila sa kanila na lumipat sa ibang truck. Napilitan si Nico na pumunta sa container number 107 habang si Mia ay nasa loob pa rin ng container na pinangalanang Nowhere. Hindi nagtagal, naharang ang truck ni Mia malapit sa isang checkpoint at lahat ng tao sa loob ng lalagyan ay inilipat sa likod. Naglagay sila ng huwad na pader upang walang hindi malaman kung ano ang nasa likod nito. Gayunpaman, ang patrolling officer ay napakatuso at nalaman ang tungkol sa pagtatago. Sinukat niya ang aktual na haba ng truck. Samantala, umakyat si Mia sa isang kahon ng paketeng gawa sa kahoy habang inutusan ng opisyal na barilin ang lahat sa loob. Sinubukan ni Mia iligtas ang isa, ngunit hindi ito sumama. Nasaksihan ni Mia ang pagkamatay ng ibang mga pasahero at nanginginig siya sa takot. Nag-iwan siya ng message kay Nico tungkol sa checkpoint na ito. Ano ang mangyayari ngayon kay Mia? Pagkatapos ng malawakang pagpatay, natagpuan ni Mia ang kanyang sarili na nag-iisa sa container van. Pinag-iisipan ang iba pang bagay na nakakuha ng lakas ng loob na kailangan niya upang maglakbay sa hindi alam na patutunguhan. Natutulog lamang siya upang malaman na ang lalagyan ay sa wakas ay nasa isang cargo ship na. Ngunit, naubos ang kanyang suwerte nang tumama ang isang malaking bagyo sa barko. Umiiyak si Mia para humingi ng tulong, nagsisigaw ngunit isang himala lamang ang makapagliligtas sa kanya ngayon. Buweno, ang mga himala ay hindi palaging nangyayari, hindi bababa sa lalong madaling panahon. Ang mga lalagyan ay tumapon sa dagat, at si Mia ay natamaan sa loob at nawalan ng malay. Nang sumunod na araw, natagpuan ni Mia ang kanyang sarili sa pinakaimposibleng mga pangyayari. Nakakuha na ng ilang bala ang lalagyan na kinaroroonan niya. Ngayon lumulutang ito sa dagat, pumapasok ang tubig, at unti-unting lumulubog ang lalagyan sa ilalim ng dagat. Nakalak ito mula sa labas, kaya walang pagkakataon na makalabas si Mia sa lalagyan. Isa pa, buntis siya sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. Ano ang magagawa niya? May magagawa ba siya sa sandaling ito? Yung isang bag ay may power hand drill, emergency glow stick, at iba pa. May nakita rin siyang Swiss knife. Paano plano ni Mia na mabuhay? Maaaring nakalimutan na natin, ngunit tayo ay binuo para sa mga ganitong sitwasyon. Maaaring sabihin sa iyo ng Discovery Channel na ang isang tao ay hindi kasing liksi ng isang cheetah. Ngunit ang mga tao ay may katalinuhan, at iyon ay nagsisimula kapag ang kaligtasan ay nasa peligro.
Walang ibang nilalang sa mundo ang may survival instinct gaya ng tao. At para sa isang ina na malapit ng manganak, well, hindi mo makalkula ang infinity. Hindi ba? Si Mia sa una ay natatakot sa kamatayan at pagkatapos ay naiintindihan niya na may pagkakataon na siya ay makaligtas sa gabi. Kapag lumipas ang gabi, nais niyang mabuhay sa araw. Kinokolekta niya ang anumang makita niya malapit sa kanya, binuksan ang mga kahoy na kahon sa paligid niya, nakita niya ang maraming Tupperware box sa loob nito, at pati na rin ang mga damit. Nag-iipon siya ng pagkain at ngayon ay nakatagpo siya ng pag-asa. Sinubukan ni Mia na kontakin si Nico, ngunit walang malakas na signal. Nakipag-ugnay siya sa kanya minsan at sinabi sa kanya na siya ay nasa gitna ng isang karagatan. Tinitiyak sa kanya ni Nico na darating siya upang iligtas siya sa sitwasyong iyon at gusto niyang mabuhay siya hanggang sa sandaling iyon. Hindi alam ni Mia kung ito ay posible. Gayunpaman, ipinangako niya na pupunta siya rito pagdating niya. Sa isang sitwasyon kung saan si Mia ay walang natitira kundi ang pag-asa, siya ang pinakamayamang nilalang sa mundo. Biglang nabasag ang kanyang tubig, at sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang matahimik na sigaw ang naririnig sa gitna ng kawalan. Ipinanganak ni Mia ang kanyang anak na babae, si Noah. Pinangalanan niya siya sa nais ni Nico na maging pangalan ng kanyang anak. Ngayon, ang pakikibaka para sa pagkain at tubig nagsisimula. Gumagawa si Mia ng mga imposibleng bagay para lumipas ang mga araw. Sinusubukan niyang takpan ang mga butas ngunit nabigo siya. Binutasan rin niya ang bubong ng container para kapag napuno ng tubig ang loob, kahit papaano ay makalabas siya. Anuman ang kanyang subukan, siya ay nabigo sa halos lahat ng bagay. Hanggang sa isang araw, ang kanyang determinasyon ay nalampasan ang kalupitan ng kalikasan. Sa wakas ay gumawa siya ng isang butas sa tuktok ng lalagyan at nakalabas dito sa unang pagkakataon. Sinubukan niya ang target fishing pero wala siyang mahuli. Kaya kinabukasan nag-improvise siya. Natututo siyang manghuli ng isda at ilagay sa Tupperwares para supli niya. May nakita siyang eroplano at nagmadaling kumuha ng salamin para masignalan ito, ngunit nakayod ang kanyang hita ng malalim. Sobra naman yan. Meron nga pala siya krate ng alcohol o alak pang sanitize. Tinahi niya ito gamit ang electronics at mga wires sa likod ng TV na kasama sa mga kahon. Inaalagaan pa niya ang kanyang mga sugat at gumawa ng apoy sa isang thermos na may basahan at alcohol parang gasera upang mapanatiling mainit si Noah kung gabi. Minsan uhaw na sila ni Noah, mabuti at umulan at sinalok niya uli ang mga containers para makaipon ng tubig. Sumulat din siya ng rescue letters at inilagay sa pinakamaraming Tupperware sa pag-asang may makapulot na parang message in a bottle. Sumasalok rin siya ng tubig at itinatapon palabas mula sa isang hose, paunti-unti para makabawas sa baha at lalim ng tubig sa loob. Dinikitan niya ng tape at numero ng araw ang dingding ng container at overflow level, kung saan maraming butas at tama ng baril ang papasuking ng tubig. Tinanggal rin niya ang lid rubber seal ng mga Tupperware at ito ang ipinasak sa dua butas. Isinabit rin niya ang mga pictures na nabasa mula sa kanyang album ni Uma, ang nawala niyang anak. Ito ang kanyang inspirasyon sa ganitong mahirap na sitwasyon. Kinaumagahan, nakita na niya ang isang sigal na dumarating para sa mga isda na mayroon siya para sa pagkain. Ang mga sigal ay hindi nakikipagsapalaran sa malalalim na dagat dahil karamihan ay matatagpuan sa mga isla o daungan. Nang ang lahat ay tila inilagay sa agenda ni Mia, nakatanggap siya ng tawag mula kay Nico. Maliwanag ang buwan at nararanasan ni Noah ang simoy ng hangin gamit ang kanyang maliliit na daliri habang naiintindihan ni Mia na hindi darating si Nico para sa kanya. Sinubukan ni Nico na makalusot sa isa sa mga barko ng kargamento at sa panahon nito siya ay binaril. Maraming dugo ang nawawala sa kanya nang hawakan ni Mia ang telepono sa harap ni Noah. Humihikbi si Nico. Hindi naiintindihan ni Noah na sa susunod na sandali, maaaring wala na siyang ama. Nagpaalam si Nico kay Mia at gusto nitong mabuhay kasama ang kanyang anak. Mabuhay, napakadaling sabihin, kahit para sa isang namamatay na tao. Sa mag-asawa, laging kalmado si Nico, habang si Mia ay tensyonado sa lahat. Ngayon, sa sandaling ito, nanginginig ang boses ni Nico sa matinding paghihirap. Pinakalma ni Mia ang sarili at nangako na aalagaan niya si Noah kahit anong mangyari. Patay na si Nico, naiwan si Mia kay Noah at malapit na rin lumubog ang lalagyan. Halos mapuno ito ng tubig sa loob. Habang ang lalagyan ay napupunta sa kailaliman ng dagat, tumalon si Mia sa loob upang kunin ang larawan ni Uma, at ang mga sneaker na si Nico ay humiling sa kanya na kumain lamang pagdating nila sa Ireland.
Nang subukan ni Mia na bumalik, ang kanyang mga binti ay naipit sa ilang strap. Sa oras na iligtas niya ang sarili at lumabas sa lalagyan, ang balsa ni Noah ay nawala sa dagat. Ginagawa ni Mia ang balsa gamit ang mga kahon ng Tupperware at kahoy para lumutang ito pagdating ng oras. Ngunit nawala ng pag-asa si Mia sa kanyang sanggol. Isinisigaw niya ang kanyang pangalan sa gitna ng dagat nang may dumaan na blue whale sa kanya. Kinikilala ng isang ina ang sitwasyon ng ibang ina. Sa wakas ay nasiyahan ang inang kalikasan sa laban ni Mia sa ngayon. Ang asul na balyena ay umiikot sa balsa ni Noah at nagwiwisik ng tubig sa kanya. Nagsimulang umiyak si Noah, na sinundan ni Mia. Inabot niya ang kanyang anak at pinagpahinga ang sarili, umaasang may darating. Nang sumunod na araw, mahina na si Mia. Nagpapaalam na rin siya kay Noah. Nakita ni Mia ang isang seagull na lumilipad sa itaas niya. Binuksan niya ang isa sa mga kahon at nagpupumilit na maglabas ng isda mula rito. Ginawa niya ito at nagsimulang palibutan ng mga nag-aagawang seagull ang kanilang maliit na balsa. Sa di kalayuan, nakita ito ng isang babaeng sakay ng bangka at ng kanyang ama. Pagdating nila, sa oras na iyon, makikita lang nila ang balsa at si Noah sa loob nito. Iniligtas siya ng ginang at nakahanap ng strap. Hinawakan niya ang strap at hinila. Ang katawan ni Mia ay lumabas sa dagat. Alam ng ginang at ng kanyang ama ang pinagdaanan ni Mia sa dagat. Nag-iisang lumaban para mailigtas ang kanyang nag-iisang anak. Ngayon, lumalaban ang ginang. Matinding CPR ang ginagawa niya para makahinga muli si Mia. At huminga siya. Humihinga siya na para bang first time niyang nakita uli ang mundo. Nakita niya ang isang batang lalaki. Alam na niya na ligtas na siya at wala na sa Spain. Tinitingnan niya si Noah, ang dagat, at ang isla sa unahan. Alam ni Mia na siya ang nanalo. Alam niyang may kwento siyang ibabahagi sa mundo na hindi maniniwala ng sinuman. Paanong ang isang babaeng nawalan ng asawa ay manganganak ng isang sanggol sa isang container at mabubuhay ng halos isang buwan sa dagat na walang supply ng pagkain at maiinom na tubig. Nakakabilib talaga ang pagmamahal ng ina sa anak. Magagawa nila ang mga pinaka-imposibleng gawain na nag-iiwan sa iyo ng ilang sandali na nagtataka. Please subscribe for more and press the notification button.